Hello po mga kadoki. Welcome po sa ating casual na kwentuhan na very interesting ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan dito na I'm sure kapupulutan nyo ng konting aral dahil ito ay malaki ang tulong sa inyo dahil ang topic natin ngayon ay sino ang pumatay kay Magellan. Pero bago natin pagkwentuhan ang pagkamatay ni Magellan, may katanungan muna ako sa inyo na dapat nyong sagutin. Ang pumatay ba kay Magellan ay A. Known, B. Unknown? So, alin po ang napili nyo? Siguradong kayo ay may napili ng kasagutan dyan sa aking katanungan na yan. Kung ang napili nyo po ay letter B, unknown, tama po kayo. Dahil hanggang sa ngayon, hindi alam ang pumatay kay Magellan. Pero ang mga bagay na pupuntuhan natin sa kwentuhan na ito, mga sumusunod. Una, sino ba si Magellan? Pangalawa, who killed Magellan? Pangatlo, di si Magellan kaaway ni Lapu-Lapu. Then, pang-apat, alam ba hanggang ngayon kung sino ang pumatay kay Magellan? So, balikan natin ang unang point natin. Sino si Magellan? Si Magellan dumating sa Pilipinas accidentally dahil noong siya ay naglalayag, gumamit lang sila ng boat na ginagamitan ng sailing. Hindi motorized boat ang ginamit ni Magellan. Magellan is a Portuguese, hindi siya po Spanish. Hindi siya Spanish. Siya lang ang commission ng Spain kasi nung panahon na yon, siya ang popular at siya lang ang nag-apply sa Spain na mag-navigate dito sa Asia, especially in Moluccas, not the Philippines. Tinanggihan na siya ng Portugal to navigate in any part of the world kasi siya ay isa ng pilay. Napilay siya doon sa Africa sa pag-away niya sa mga Moors or Moro o Muslim. Yun po, si Magellan ay hindi Espanyol, isang Portuguese navigator na kinomisyon ng Spain na nakarating sa Pilipinas accidentally dahil nung araw na siya dumating sa Pilipinas, may bagyo. So yung kanyang boat na ginagamitan ng layag, sumunod lang sa direksyon ng hangin at yun, napadpad sa Philippines, sa Cebu particularly. Pero ang pupuntahan nila ay Moluccas na ngayon ay parte ng Indonesia, na ang Moluccas noon ay kilala na mayaman sa spices na kailangan noon sa Spain dahil wala noong refrigerator, so ginagamit nila ang spices to store the foods para hindi masira yung mga pagkain. Okay, so maliwanag na po yung kung sino si Magellan at siya ang pinaniniwalaang nakadiscover ng Philippines, na kung tutuusin naman ay hindi si Magellan ang nakadiscover ng Philippines dahil napakarami ng dayuhan dito sa Pilipinas noong siya ay dumating. Imagine dumating siya 15th century. Anong nangyari sa Pilipinas noong 1st century hanggang 14th century? 'Di ba? Meron ng culture dito. May Arab, may Muslim culture. May mga Arab na dito. May Arab traders. Meron ng mga Chinese. Meron ng mga Malay. Bakit si Magellan ang sasabing nakadiscover ng Philippines? Dahil, kaya na siya sinabing nakadiscover ng Philippines dahil siya ang sa kanila nagsimula ang Spain, panahon ng Spain nagsimula ang Philippine
history. The writing of Philippine history started on Spanish period. Kaya ganon. Now, pangalawang punto. Hindi si Magellan ang kaaway ni Lapu-Lapu. Sino ang kaaway niya? Ang kaaway niya ay si Sula. Si Sula ay isang barangay chieftain sa Cebu noon. Dahil ang Cebu noon ay binabubuo ng 32 barangay at 32 chieftain, at ang pinakamatapang, pinakamatigas, pinakamalakas ay si Lapu-Lapu. Sumunod ay si Sula, isang barangay chieftain noon din sa Cebu. Ngayon, si Magellan ay kaibigan ni Lapu-Lapu. Actually, nagbigay pa nga ito si Lapu-Lapu at ibang native chieftain ng pagkain kay Magellan. Hindi kaaway si Magellan. Ngayon, yung nag-aaway na dalawang chieftain, paano sila nag-away? Ganito po yun. Si Lapu-Lapu at Sula na dalawang matapang na chieftain noon ay nagdemand si Lapu-Lapu sa lahat ng barangay at sa mga chieftain. Kung noon ay 32, so 30 barangay should pay tribute to Lapu-Lapu. Si Sula na isang matapang at matikas ding barangay chieftain refused to pay tribute to Lapu-Lapu. And then Lapu-Lapu keep on demanding him to pay tribute. Then he keep on refusing to pay. So, inis na itong si Lapu-Lapu na wala na ang pasensya niya, kaya siya ay nag-declare na ng barangay war. So ngayon, ang barangay ni Sula, barangay ni Lapu-Lapu, nagkaroon ng war. Kasi nga, sa hindi pagbabayad ng tribute or buwis. So ngayon, nung barangay war na yan, nagpalitan na ng mga palaso, ng mga poisoned arrow ang dalawang barangay, Magellan came. Kaya ang tanong ko kanina, paano namatay si Magellan? Ito yun. Paano siya namatay? Nung nagkaroon na ng barangay war ang dalawang chieftain, Lapu-Lapu and Sula, dumating na bigla itong si Lapu-Lapu. He believed himself dahil siya'y malaki, matikas ang pangangatawan. Alam niyo naman ang mga foreigner, Spanish, malalaki. Ang mga Portuguese. So ngayon, akala niya, mapapasipay niya ang two fighting datos. Pero baligtad ang nangyari. Nagtuloy-tuloy sila mag-away. Tuloy sila sa war. Palitan ng sibat, poisoned arrow. Hindi sila nakinig kay Magellan until finally Magellan was struck by unknown poisoned arrow. Yon ang kinamatay ni Magellan. Tinamaan siya ng sibat. Hindi alam kung saan galing na troop yung sibat. Sibat ba ng tauhan ni Lapu-Lapu o sibat na tauhan ni Sula? Hindi po alam yan sa Philippine history. Hindi pa na-discover kung sino ang pumatay kay Magellan. Still unknown hanggang ngayon. Kahit po sa University of the Philippines, sa Ateneo, Lasalang itinuturo ay ganyan na hindi si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Hindi alam kung sino ang pumatay. Yun ang tama. Kaya huwag kayo maniwala sa mga teacher na nagsasabing si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan kasi walang record of history na siya ay pinatay ni Lapu-Lapu. Kasi nga hindi alam kung sino ang pumatay sa kanya. That remains a missing link in the Philippine history. Okay? So maliwanag sa inyo, naunawaan nyo siguro yon na hindi si Magellan. Bakit tuloy-tuloy ang pagtuturo ng ganyan ng mga sa elementary, sa high school, senior high school, college,
At ang iba yung mga teacher na hindi nga nai-inform kung sino ba ang pumatay kay Magellan. So ang itinuturo nito mga teacher na ito na hindi inform about the history, yun pa rin ang itinuturo nila na ang pumatay kay Magellan ay si Lapu-Lapu, na hindi naman. Siguro matatawa mga yan, tatawa nila ang sarili nila pag nalaman nila ang totoo na hindi pala si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. So maswerte kayo nakapanood ng video na ito dahil nalaman nyo ang totoo na hindi pala si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Tama kayo. Kaya napakaswerte nyo. So dapat yung pasalamatan ako dahil sa impormasyong narinig nyo sa akin. Diba? So yun, ganun ang pagkamatay ni Magellan. Dahil nakarating lang siya dito sa Pilipinas dahil lang sa bagyo, at mahal araw siya nung dumating, kaya nag-celebrate sila ng misa noon. Pagdating nila dito, may kasama silang pare, o yun, yung pare na yun nag-celebrate ng mass dahil Holy Week, Easter Sunday nung sila dumating sa Pilipinas. At pupunta silang Molucas noon, pero naligaw kasi napadpad sila ng hangin papuntang Pilipinas. Okay, siguro kung hindi nakarating sa dito, hindi Pilipinas ang pangalan ng bansa natin, baka ibang pangalan kung hindi siya. Kasi noon mga Muslim ang mga tao dito, so maaring adapted from the Muslim culture, Malay culture, Chinese. Hindi natin alam kung ano ang possible name, pero napakaraming pangalan ibinigay sa Pilipinas. Pero i-Spanish pa rin yun in origin. Okay, so sana nagustuhan nyo ang discussion natin at naging interesado kayo sa impormasyong nakuha nyo. Pero kung hindi kayo satisfied sa impormasyong nalaman ninyo, i-check nyo na yan. Nako po mga kadoki, huwag kaligtaan i-share and i-like ang aking mga video, and don't forget to subscribe my channel. Till next time, salamat po.